قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدار. Ito yung masala. Kumbaga na ito na yung kung paano iriwayat yung hadis. Yani kayfiyatu riwayat el hadis. Ito yung bab ng kayfiyat ng pamamaraan kung paano iriwayat ng hadis. Kaya nasabi na niya nung una na dapat ang Quran kumbaga ng asal. Ang asal. Lagi tayo na naging issue itong pagbabasa ng Quran sa mushaf at pagbabasa ng Quran sa cellphone. Kumbaga na paano kaya yung pagbabasa ng Quran o pa pwede kaya sa cellphone o hindi pwede sa cellphone? Abay-abayan yan o pa tulad din nito. Pwede kayang iriwayat yung hadis na putol, kalahati lang, o hindi pwedeng iriwayat yung na hadis na kalahati lang. Baga na putol o pa hindi tatapusin na. Sa Bukhari na napakarami. Napakaraming hadis sa Bukhari na putol. Putol. Hindi kompleto. Kumbaga na binawasan lang upang ipagdadalhin lang niya doon sa kanyang tarjumatul pa. Tulad ng Quran pwede pa magbasa sa cellphone o kaya hindi pwede magbasa sa cellphone. Babalik sa asal pa. Pag-asal na ang pagbabasa ng Quran nasa mushaf. Pero pag itlak yung pagbabasa ng Quran, lahat pwede. At mayroong gantimpala. Lahat pwede at mayroong gantimpala. Pero mas afdal pa rin na babasahin doon sa mushaf kasi yun ang asal. Hindi pa asal. Tayo na yung katulad din ito ang pagre-riwayat ng hadis na pwedeng kalahati pero mas afdal. Diba yung una mas afdal na kung ano yung narinig, may kwento mo lahat. Lagi dito iriwayat mo lahat. Iriwayat mo lahat. At na hadis na. Pero iriwayat mo lahat, pagkatapos iriwayat mo sa pagkakabigkas niya mismo. Kung paano niya binigkas. Nakikita talaga ito na medyo mahirap-hirap na siya. So, natalakay na rin natin na meron din riwayat, pilma na. Pero, merong mga condition na nalinagay ang mga ulama natin. Pag magriwayat ng makna, halimbawa na sabihin na yung hadis na natulog si Zaid. Barato. Tapos ikaw na nagriwayat ng kwento na yun yung lapad, yun yung pagkakabigkas na tulog si Zaid. Tapos ikaw na nagpahinga si Zaid. Ikaw na rawi ng hadis na nagpahinga si Zaid. Yun ang tinatawag na riwayat pilman. At ang mga syarat yan. Yun yung mga condition. Ano ang kondisyon? Kung yung hadis na riniwayat na bujmal na hindi pwedeng iriwayat pilman. Bujmal o kaya pagtaman. Diba no? Hindi dito. Re-reviewin nyo lang. Binabalikan lang natin. Sabi niya kung yung hadis ay pagtaman. Halimbawa siya ay bujmal o kaya yung hadis na yun ay yung isang lapad doon ay lapad na mushtarak. Yan na. Hindi daw pwede magriwayat ng makna. Hindi daw pwede magriwayat ng makna. Kailangan ay riwayat yan ng mismong paano sinabi. So yun yung mga kondisyon yun. Kailangan na ganun yung mga magre-riwayat. Tapos pangalawa, natitignan din yung nagriwayat ng hadis. Kaya yung siya yung nagriwayat ng hadis, upama na
narinig nyo pa man yung kwento pa man na halimbawa, no? Tawag dito, boss, nagawa na ni Zaid, halimbawa, no? Nagawa na ni Zaid, tapos na ikaw yung Rawi, dala-dala na kung ikaw ay alik ka doon sa sinasabing nagawa na ni Zaid, na pwede mong iriwayat ng makna. Ariyo, paano niya iririwayat ng makna? Pagdating niya doon, boss, tapos na ni Zaid. Ariyo, yun, nagawa na ni Zaid. Ariyo, pero nung dumating siya doon, pumunta siya doon, boss, tapos na daw ni Zaid. Ariyo, iti man na riwayat pirma na ano doon. Natitingnan yung nagdala ng kwan. Kung siya ay ahli, katulad ng mga imam, mga mujtahidin, alam nila yung tawag dito, marunong sila magbigay ng kaulugan ng salita. Ano, pwede nilang iriwayat yung hadis sa man. Pero kung yung hindi niya alam, hindi niya alam, hindi niya pwedeng palitan yung salitang boss na gawa na ni Zaid. Hindi niya ito pwedeng palitan yung salita. Kasi hindi niya alam yung kwento hindi niya alam yung mangyayari. Paano niya iririwayat ng kaulugan na gito kumiginto mula. Yun ang asal. So itong bab na ito, nakaifiyan kung paano iriwayat yung hadis. Minsan na sa Bukhari na at mga buwan di suruan napakahaba. Complete riwayaw pa napakahaba sila. So, ibig sabihin pala ng titi pala ng memory ng mga muhaddisin na ito, siyempre. Ikukwento nila yung tao mismo pagkatapos na yung hadis mismo. Tapos yung hadis pa na ikukwento nila na doon sa kanyang lapat na napakahirap. Ito ko marunong. Yan ito. Dito naman ngayon, na yun, tapos na yung pagriwayat sa yung issue tungkol sa nafad at sa kasamaan. Ngayon sabi niya dito, paslon, wal aula an yurwa al hadisu bitamamihi. An yurwa pwede, an yarwiya pwede. Pero yung al hadis, babasahin na al hadis. At ang mainam na iriwayat niya na rawi al-hadisa ang hadis bitamamihin ng buo ng hadis. Pamana, iriwayat, anak pa inrawal pa ito. Pa inrawal al-ba'da na kung iriwayat niya na rawi al-ba'da ang kalahati o kamayong ilan. Nabala mo na pa mo. Yung ba'da na tandaan ninyo na hindi ang kaulugan dito kalahati. Kumbaga sa atin na ilan. Ito na yung termang ba'da. Sa salita natin. Ilan. Kunin mo yung ba'dulang niya. Yung ilan lang. Ilan niya? Kaya lang na pag ilan kasi sa atin na lafaz na mustarak. May awan at ilan na ilang piraso. Adiyo. Hanapin niya yung salita niya al-ba'd. Wataraka al-ba'da at iniwan niya na rawi yung nalam yajus salika hindi pwede yun. Hindi daw pwede yung gano'n. Kumbaga na magriwayat ka ng hadis na hindi mo kukumplituhin, hindi pwede. Hindi pwede kanino? Kasi kung dito pa lang na maintindihan mo na doon sa umpisa wal aula an yurwal hadis bitamamihi. Ang pinakamainam na iriwayat yung hadis sa kakumpleto niya sa buo niya. Yung aula-aulaw, doon na nagsasaad yun ng afdal, hindi ibig sabihin wajib. Yan na. So ibig sabihin, ang maphong ng aula, pwede rin hindi lahat. Ariyo, na pero kung iriwayat na ng lahat, di pa man ang maphong afri doon sa aula na paintrawal ba'da na kung iriwayat niya na rawi al-ba'da yung ilan watarakal ba'da at iniwanan niya yung iba ibig sabihin di niya niriwayat yung iba alam niya dalika hindi pwede yun dalika ay riwayat al-ba'di wa tarkil ba'di ariyo riwayat al-ba'di na wa tarkul ba'di. Hindi daw pwede kanino. Hindi yan kay Musannif. Allah. Lam yajuz ala
ala qawli man yaqulu, no, sa salita ng ulama na nagsasabi siya naman na inna naqlal hadisi bil makna, na yung pagnakal, pagriwayat ng hadis sa makna na la yajuzu. Hindi pwede. Paman automatic doon sa nagsabi na hindi pwede magriwayat ng makna, nasa kanila na hindi pwede putulin yung hadis. Hindi pwede putulin yung hadis. Lagi-lagi yung kabatiya sa Quran. Adab sa kabatiya sa Quran, kapag magbabasa ka ng Quran, huwag kang makikipag-usap. Aliw, paman nag-iinay sa ito sa, kaya nga, mismo yung Quran na siguro nangyada sa mga barakat ng kabatiya sa Quran. Tingnan man natin. Ito, hindi ko lang sinasabi sa inyo, pati ako ito. Ariyo, noong una din na si Ustad Molvin ay ginap patiya sa mga wirid na itong kahap na sinya patiya sa silti. Pagkatapos noong kuwan, habang nagbabasa ako na ginawa na napuputol ka may tumatawa. Diba na? Na napuputol so ang ginagawa ko, ino-off ko yung internet niya. Ariyo, ino-off ko yung internet niya. Tapos ino-off ko yung ano ba yun? Yung parang aeroplano. Para walang tawag lahat to. Parang aeroplano tawag doon. Airplane mode. Para walang tawag-tawag. Natiri-tiri siya so pamanakapot yan. Kasi siyempre, isa sa mga adab sa Quran, kung wala pang cellphone, baka bumbatya sa Quran, tapusin mo yung ayat, tapos saka mo tupiin, saka ka makipag-usap. Nabagyo mo talaga din nakanganga yung Quran. Yun yung adab-adab. Siguro na kaya nawalan na ng ang mga tao ng pagmamahal sa kabatya sa Quran kasi wala nang respeto sa mga ayat-ayat ng Quran. Nagito mga sa baba, nawalan na ng pagmamahal sa pagpapasa ng Quran. Ano ba naman mga? Yung nagbibigay ng hidayat, swallow ko. Bangat na yan, upang manasisipo-sipo lang sukabatya sa Quran. Wala boron sa atin sa madrasa na katabi mo na minsan may darating na, uy, sinabi ni Ustad, ganito, nagbatya siya dito sa Quran. Kung emergency, siguro, natanggapin na yun. Haliw, kasi emergency, pero pag hindi emergency, siguro na kailangan. Tapusin mo doon sa isang ayat, yung number, tapos itiklop mo yung Quran na saka mo gagawin yung sinasabi sa'yo. Niya tatanwaya, inshallah. So, itong pagbabasa ng Quran sa cellphone ang nababawal. Pwede siguro ito pag nasa musafir, sa paglalakbay, ito pa kayo ito. Pero yung ganito lang na normal man, dito ka sa muhanlaw pa man, sa masjid, sa loob ng klase, natin nyo aginip niya. Bago pa umalis sa inyo yung pagkagusto ng pagbabasa ng Quran. Abay ni Manu Budali kabatya sa Quran. Advice ng mga elder sa tablik na araw-araw na dapat nakakapagbasa tayo ng Quran. Nabago mga tablik, ang lahat na interun na yan, pati mga Shia na ina-advise nila yung mga Muslim pagbasa ng Quran. Kaya, siyempre, parang ano yan parang isang bagay yan. Ariyo. Kaya taon na tao, kapag yung tao ay hindi mo na masyadong pinapansin, ariyo, daan-daanan mo na lang na ganon-ganon, na kahit nakaharap sa'yo na parang wala kang paki sa kanya, may inis siya na magsasawa sa'yo yan. Lagi na yan. Dahil ariyo. Nadaan-daanan mo na lang na hindi ka mamupugan walog tala sa tao pinga makabatiya sa Quran. Ito, yun yung asal. Sabi niya, kapag yung kaum o kaya yung mga ulama, nasabi nila na hindi daw pwede mag-riwayat ng hadis sa pamamagitan ng riwayat firmana, na hindi rin pwede putulin. Ariyo, hindi rin pwede putulin. Hindi rin pwede ilan lang ang sabihin.
Wa amma ala qawli man qala inna dhalika jaizun at patungkol sa mga tao na patungkol sa qawl ng mga ulama na sinabi niya naman inna dhalika jaizun, katotohanan iyon ay naqlul hadis bil makna na jaiz, na faqad ikhtalafu fi hadha, nakilap sila fi hadha sa ito. No, hadha ay riwayat il-ba'di wa tarkil ba'di. Nakilap sila sa iriwayat. Kumbaga putulin pa, mas madaling translate doon, putulin. Fi hadha ay fi riwayat il-ba'di wa tarkil ba'di. Pero dito sa atin na diretso mo, sulatan mo doon sa taas niya ng putulin yung hadis. Alam mo na yun. Pero hindi babalik doon sa putulin yung hadis, mapupo doon. Putulin yung hadis. Iriwayat ng putol at tingkan. So yung mga tao nagsasabi na pwede daw magriwayat ng hadis sa pamamagitan ng makna lang. Pero may syarat na. At ang mga kondisyon ito, yung dalawang syarat na yun na binanggit. Unang-una na syarat, kailangan na yung magririwayat na alam niya yung makna ng hadis. Pangalawa, na magririwayat na dapat na ang iririwayat niya na hadis ay hindi yung hadis na muhtamal. Ibig sabihin ng hadis na muhtamal na merong mga salita doon, isapan o ilan na salita doon na nagtataglay ng kahulugang mushtarak o di kaya ng kahulugang mujmal. Nagito na dito ito pa kaya iriwayat siya. Makna. Yun ay kailangan iriwayat yun sa lafaz. So dito nakilap sila. Sabi nila, وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ نَقَلَ ذَلِكَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ بِتَمَامِهِ مَرَّةً, na yung ilan sa kanila minhum min al-qaili bi jawazi naqlil hadis bil ma'na, faminhum ang ilan sa kanila ay minhum ay min al-qaili bi jawazi naqlil hadis bil ma'na, na nagsasabi naman qala, yung sila na nagsabi inka na qad naqala dhalika huwa aw ghayru, kung ang lagay niya na rawi qad, katotohanan, naqala, ininakal niya, riniwayat niya na rawi dhalika, ang nabanggit na hadis, huwa siya, damir pasal, siya na rawi aw ghayruhu o di kaya iba doon sa rawi, riniwayat bitamamihi, na buo siya, buo yung hadis na yun, bitamami dalikal hadis, maratan ni kahit isang beses, jasa, pwede kanyan pula na iriwayat niya na rawi al-ba'da, ang ilan yan, pwede niyang putulin. Sa anong kondisyon? Kung dati na ikwento niya na ng buo. Sa madaling salita, kung dati na ikwento niya na ng buo na pwede niyang iriwayat ng putol. Wa in lam yakun qad naqala dhalika la huwa wala ghayruhu, na kung ang kalagayan niya na kung hindi ang lagay niya na rawi na qad naqala, na katotohanan na iriwayat niya na rawi dhalika, yung hadis na yun, la huwa, hindi siya, wala ghayruhu, at hindi rin yung iba sa kanya na rawi, na lam yajuz, hindi pwede. Lam yajuz, ay ar-riwayat bil ba'di wa tarkul ba'di. Hindi pwede niyang iriwayat yung ilan tapos iwanan yung ilan. Yun yung call dito. Wa minhum man qala, pangalawang khilaf, pangalawang call, wa minhum, at kabilang sa kanila, kabilang doon sa nagsasabi pwede magriwayat ng makna, pero pero doon sa pagriwayat ng buo o kaya kulang na at natapsin, kabilang sila doon. Mangkala, na sinabi niya naman, in kana yata'allamu ba'duhu bi ba'din,
kung konektado yung ilan niya ba'tuhu ba'tul hadis bibatin sa ilan, dalam yajuz. Hindi maaari. Hindi pwede. Kumbaga na halimbawa yung isang hadis na yun ng pamao na kinuwento niya pa man na puputulin niya, pero yung kwan na pangungusap na yun nagdugtong-dugtong. Ito na halimbawa ng dugtong-dugtong konektado. Dumating si Zaid, Ariyo, dumating si Zaid tapos nagubad siya ng gamit at pumunta siya sa CR at naligo siya tapos kumain siya. Ngayon naiisa, konektado yun sa bawat isa yung kwento na yun. So kung ganun sabi niya, pag ganun na hindi pwede putulin. Ano naman yung hindi konektado sa isa? Halimbawa, dumating si Zaid at kumain si Zaid. Maya-maya, dumating din si Amar. At kumain si Amar. Ngayon, ang naboto konektado yung dalawa na yun. Kasi iba si Zaid, iba si Amar. Na kung ganun yung hadis, kumbaga na naglalaman ng dalawang kwento para dito sa kain na ito na Obama na pwedeng putulin. Pero pag hindi pwedeng putulin. Ariyo, lam yajuz. Hindi maaari. Hindi pwede. Hindi daw pwede yung riwayatul ba'di wa tankil ba'di. Fa'in kana al-khabaru yashtamilu ala hukmaini, na kung ang khabar ay nagtataglay ng dalawang hukom, la yata'allaqu ahaduhuma bil akhari, hindi konektado yung isa sa dalawang hukom na yun bil akhari doon sa isa, najaza naqlu ahadil hukmain, pwede i-riwayat yung isa sa dalawang hukom bitarkil akhari, na iwanan yung isa ay hukumol akhar, na iwanan yung isang hukom. Wa huwa sahih, at ito yung qaul na sahih. Ito yung qaul na sahih. Isong qaul na sahih. Wa minan nasi man qala la yajuzu bi kulli halin. At meron pang nagsasabi na hindi pwede sa lahat. Bi kulli hal na lahat. Dito pa kailangan. Lahat ng sinabi ninyo na hindi pwede. Ariw, hindi pwede. Meron din ganun na nagsabi. Wad dalilu ala sahih. Dalil para sa sahih. Huwa siya na dalil. Annahu annal hadis. Na ang hadis na idha ta'allaqa ba'duhu bi ba'din, kapag konektado yung ilan niya, ilan ng hadis bi ba'din sa ilan, na kana fi tarki ba'dihi, mangyayari sa pag-iwan. Yan pag-iwan dito, hindi pagbanggit. Ba'dihi, yung pag-iwan ng ilan niya na hadis na tabrirun, panlilin lang. Tabrir, panlilin lang. Bakit? Li'annahu rubbama umila bizahiri. Dahil katotohanan, rubbama aaari, umila ipang-aamal, na ipain, bizahirihi, ang zahir niya, ang zahir ng hadis. So pag pinotol mo yun, ariyo, na hindi makukuha yung totoong makna ng zahir. Ariyo, fayukhillu bi syartin min syurutil hukmi, na yukhillu, magbabawas siya na zahir o kaya siya na hadis bi syartin, ng isang kondisyon min syurutil hukmi, mula sa mga kondisyon ng hukum. Kung ba tanong to? Kasi hindi niya sinabi lahat, hindi niya kinwento lahat. Yang ito, wa idza lam yata'allaq ba'duhu bi ba'din, kung hindi naman konektado yung ilan sa ilan, ba'duhu ba'dul hadis bi ba'din sa ilan, fa huwa na siya, itong huwa dito na hadis. Fahuwa ay fal hadis alladhi lam yata'allaq ba'duhu bi ba'din yakal khabaraini, parang dalawang hadis na yan na magkaiba. Ariyo, fahuwa, i-rojo nyo ng maayos yung daber na huwa. Fahuwa ay al hadisul alladhi lam yata'allaq ba'duhu bi ba'din yakal khabaraini, tulad ng dalawang hadis na magkaiba. Yajuzu naqlu ahadihima, pwede nating iriwayat yung isa sa dalawang hadis na magkaiba na yun, ahaduhuma ahadul khabarain,
Doon al-akhari, hindi yung isa. Pwede natin, halimbawa, meron tayong dalawang kwento na yung isa pwede natin ikwento, yung isa pwede natin hindi ikwento. Kasi wala namang connection yung dalawa na yun. Na ganun din. Kung yung isang buong hadis na yun, na nagkaroon ng dalawang kwento sa doon sa isang kwento na yun, na merong dalawang kwento pa. Halimbawa, kwento ni Zaid, kwento ni Umar, na pwede lang ang ikwento natin na yung kwento ni Zaid. Na ang hukom niya ay katulad din ng parang dalawang magkaibang kwento. Kaya, no, salitan na kwento na pwede natin ikwento yung isa at yung isa hindi natin ikwento. Ewan ito. Allah. Naging ketaman. Bijak sa bunsi.